Medicina. Konsulta pang medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husay, Laxamana. 89.5 My Subic Bay Radio, Thursday once again. Time for Konsulta pang medisina. Here's Dr. Noel Husay, Laksamana. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan na nakatunin ngayong gabi. Ngayong umaga. At meron po tayong panauhin ngayon. Siya po ay sikat na sikat dito sa ating lugar, si Dr. Presi Eclarin. Siya po ay isang obstetrician gynecologist. Doktora, magandang umaga po. Yeah, magandang umaga, Doctor, and magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig this morning. At Doktora, bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng maligayang bati ang mga kaibigan natin na nagse-celebrate at magse-celebrate ngayong March. Siyempre, kauna-unahan dyan si Tina, si Ernestina Aldana Villegas. Ayun po yung ating operations manager sa Lourdes. Happy birthday, Tina. I think 27 years old na yata yan eh. Of course, yung ating magaling na orthopedic surgeon, si Dr. Emmanuel de la Paz. Birthday niya noong March 2. Si Dr. Maria Rachel Caseja, isang pulmonologist. Birthday niya po noong March. Birthday niya, today is March 5. Yeah, March 5. Happy birthday, Doktora. Birthday. Ngayon ang birthday niya. At bukas si Dr. Benji Gatchalian, isang general surgeon. Bukas ang birthday niya. At sa March 7, si Dr. Alicia Manalastas. At ganun din si Dr. Maria Resurrección Tan, pediatrician. Si Dr. Alicia Manalastas at si Dr. Tan ay parehong pedya. Happy birthday! Happy birthday po sa inyong lahat. Doktora, merong magandang balita si Doktora ngayong umaga para sa atin lahat. Opo. This coming March 10 ay magkakaroon po tayo ng Buntis Day celebration. Actually, the whole month of March ay tinatawag nating Women's Month. Okay? And with that, definitely March 10 kasi po dineclare na ito that every March 10 we are going to celebrate Buntis Day. So sa Buntis Day po, inaanyayahan namin lahat ng mga buntis. Okay? Meron po tayong celebration sa Lourdes, Our Lady of Lourdes International Medical Center. Punta po kayo mga 8 o'clock to register. And then, marami po kami inihanda para sa inyo. May mga lectures po tungkol sa pagbubuntis nyo. At meron po rin tayong games and prizes. Maganda yun. Paano, Doktora, yung mga hindi pa buntis, pwede na umattend doon? Pwede naman kasi may mga lectures tayo. So, just in case gusto nilang mabuntis, Yun. then Matulungan natin mapaghahandaan. Also, in the afternoon, meron din po tayong celebration sa James Gordon naman. Okay, actually po, nationwide ang celebration nito. Not only here in Olongapo, pero sa buong Pilipinas. Okay, in Central Luzon, actually, meron po tayo sa Tarlac, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, Angeles, and San Fernando, Bulacan, and Bataan. Maligayang Buntis Day po. Yes, pero sabi ko nga, lahat ng buntis, umattend kayo. Pero sana, I don't want to see you every year. Kasi ibig sabihin ng noon, every year, buntis sila. Which is good. until you are 45. So, ayun maraming matututunan at malalaman kung kayo ay attend dito sa Buntis Day Seminar sa March 10 dito sa Lourdes. Mag-register lang kayo doon alas 8 ng umaga, March 10. So, Even it's free. Yeah, libre po Libre. yung registration doon saka yung attendance. Doktora, kumusta naman po ang estado ng kalusugan ng mga kababaihan dito sa atin? So far, sa ngayon, sa mga in terms of prenatal check-up, well, actually, most of the time, marami naman nagpe-prenatal check-up. Okay? And then also, in terms of gynae patients, yes, very conscious na sila, especially pag meron silang nararamdaman. So, agad-agad, nagpapacheck up na that's sila. good. Alam nyo, may kasabihan, ang unang hakbang sa kalusugan ay ang kaalaman. Diba? Tama po. And also prevention. Yes. Especially, lalo na sa mga gynae patients, ating pap smear. Lagi nating ipinupush sa kanila na every year, kailangan may pap smear sila. Okay? At meron tayong bagong pap smear ngayon, yung tinatawag na liquid base.
kung saan it's more sensitive than the regular conventional pap smear. Medyo expensive nga lang po ng konti, but it's more sensitive. Nakaka-pick up po siya ng mga cancer cells ng maaga. At pag maaga nating napipick up, mas mabilis natin magagamot. Earlier identification, earlier intervention. Mas mabuti. Yes po. Anong difference, Doktora, nandun sa traditional pap smear versus yung liquid? Actually, yung sa traditional pap smear, pag kumuha kami ng sample, sa slide namin nilalagay. Pero dun sa liquid base, nasa liquid na po siya. Hindi kami gumagamit ng slide. na slide. So, nasa liquid na po siya. Yung liquid na yon, kiniklean niya lahat ng mga nakukuha naming cells. And then, in terms of pag nakaset na po, pag binabasa ng pathologist, mas clear. So, lahat ng mga cancer cells mas nadedetect po. I see. So, early detection talaga. Yes, no? it's early So, detection. laging tinatanong, ano ba yung pap smear yan? Kailan ba ginagawa yan at kailan sinisimulan gawin yan at para saan yan? Okay. Ang pap smear po, it's a screening procedure. So, ibig sabihin, lahat po ng mga kababaihan na may sexual contact na, ay ina-advise namin na mag-pap smear. For the conventional, usually it's every year. But for yung liquid base, since sabi ko nga po kanina, it's very sensitive, up to 3 years, every 3 years. Once every 3 years. Yes, it's every 3 years. So, it will come out a lot less expensive din naman pala. Kasi, Opo. Kasi in the long run, mas mura. And mas sensitive po kasi. Doon po yun yung pinagbabasihan natin. It's more sensitive and it picks up yung mga cancer cells earlier. So eventually siguro this will outpace yung old technique, yung traditional method. Kasi po mas okay siya. So something better will always be good, in the long run. Doktora, so paano yung mga walang sexual contact? Yung pong mga walang sexual contact, usually mga 35 and above, we also 35. So, advise the them. magic word is 35. Yes. So, kung meron po kayong mga katanungan at nais nyo mag-participate sa discussion natin ngayong umaga, you can text. Pwede kayong sumali dito. May online tayong, di ba? Online Yes, sir. chat. You can, We are live worldwide via the internet. at on the average, meron tayong 2,000 onliners sa atin, nakatutok. Those Magandang are- umaga sa inyo lahat. Yan. Morning! Those are in front of your computers. Yes. Google nyo lang po 89.5 Subic Bay Radio. Matatagpuan nyo yung ating live streaming, may chat room, and mapapanood nyo sila Doktora and Doc Noel. Yes, we're Nandito. being watched Yeah. right now at Cebu and Bacolod. Magandang umaga po. Maayong buntag sa inyong tanan dyan. Wow. Mga friends natin sa Cebu. Sir, Yep. since nationwide na naririnig tayo, pwede ba akong mag-plug ng media Yes, convention please. namin? Please. I would like to invite everyone. Ang POGS Media Convention po ay gaganapin sa April 16, 17, and 18. It's a national convention at ang host po ay ang Central Luzon chapter, for which I am the regional director right now. So, ini-invite ko po everyone na kung naririnig niyo po kami ngayon, Obstetrician. all the obstetricians and also family medicine if they are alam ko kasi ang family medicine is handling also OB cases. So, I would like to invite everyone to please register. We have a website. It's www.pogclc.com. So, lahat po makikita nyo doon, pati registration. And we have extended the deadline to March 15, the pre-registration. Thank you. Yun. So, lahat ng mga pogi dyan. Pogs means Philippine OB, GYN Society. Yan. So, yun po yung POGSA. Kasi, nung kami residente, sabi, pag mag-fellow ka ba, saan ka ba mag-ano? Sabi nung mga classmates namin na girls na gusto mag-OB, gusto namin sa POGS. Paano ba mag-member dyan? Sabi nung kasama kong isa. Requirement ba dyan? Pogi ka. So, tawa na. So, yun pala yung ano yan. Philippine OB Gynae Society. Yan. So, it's POGSA. That's April 15. 16, 17, and 18. So, hanggang March 15. Dito po yan sa Subic Bay Exhibition Convention Center. So, dito po pala gaganapin sa atin. No? So, yan. Text po kayo. Ha? If you've got questions, you can text me rin dito sa hotline natin. 0920-90-80-8.
99937. Oo. Doc, kanina napag-usapan natin yung Pap Smear. Before the show kasi, may ka-text ako kanina and tinanong kung ano yung topic. Sabi ko, our guest is an OB specialist, nagpapaanak. At tungkol sa ano. May question siya, pakitanong, sabi, when is the best time daw to have babies? Kasi ang nagtatanong ay 23 years old na female na nagtatanong lang kung when's the best time to have babies. Actually, ang sabi sa amin, the best time to have a baby is from 20 to 25. 20? To 25. Kasi doon pa yung magaganda yung egg cells. Okay, so Ibig ba sabihin pagka gano'n, magaganda rin yung mga anak mo? hopefully, sabi na yun daw yung mga matatalino, Talaga? tapos healthy, sabi nila. So, usually it's 20 to 25. But at this time, ang mga nakukuha naming patients is either teenagers Very young? or after 30. Kasi yung 20 to 25 is the Working? Yes, yun yung productive sila. So they're working, so they wanted to Career. Yes. Start up a Yes, career. prioritize their career first. Oo. So, yan, narinig ko na. So, if you gonna prioritize family making, 20 to 25. Yes. Sabi ko nga kasi if you would want to have a baby, you have to prioritize it. Yung career later. Now, why? Kasi pag may baby pag gusto nyo ng baby, the best time nga is 20 to 25. Pero pag yung career, pwede naman siya maghintay later. Okay. Diba? Kahit matanda na kayo, pwede pa kayo mag-career. Pero pag matanda na kayo, wala na kayong reproductive career. Yun, correct. Siguro, I'm so lucky kasi yung mga anak ko, I think they were made during those times. Very good. Oo, kaya they're Kaya very all your beautiful kids and are, intelligent. yes. Lahat sila. And it's a blessing. Diba? Of course. At, ayun. At isa pa doon, ano daw yung maximum, assuming na yung girl ay normal lahat, normal delivery, ano raw yung ideal number of children? Ang ideal number of children will depend upon Many factors. yes, many Socioeconomic factors. mainly. Yes, socioeconomic, tapos yung age also. So, it depends kung kaya mo ba mag-10 anak, why not? Basta mapoprovidean mo sila Ng magandang lahat, future. pati education. But if, kunyari, yung income mo is most of the time, it's the income that Limiting factor. Yeah, is a big factor. Kasi pag konti lang income mo, dapat konti lang din yung anak mo so you can provide for them the things that they needed, education. Pero alam mo, may ano din minsan sinasabi. Nakikita ko naman, sabi nila, kapag maraming anak mo, hindi kaya yaman. It's a fallacy. It's a myth. I know, among the richest families in Pampanga, they've got 12, 14 kids. And they didn't start that big. Para bang, sabi nga, kanya nga nagpursige kami magsumikap dahil marami kaming anak. Sometimes, big families would drive people to work harder. Yeah, it's also a matter of attitude, I think. Yeah. Kung talagang porsigido kayo na maka-achieve ng something. So, everything being healthy, walang problema kahit 10, di ba? So, bagay yung mga nanay, lola natin nung araw, Yes. mga ganong kararami yung, yung mga anak nila, no? Oo. Ako kasi personally, I'm not for family planning. Yung limitation of, yung population control as in controlled by government. I'm not for that. Personally, yun yung personal opinion. Kasi, nakita ko, by nature, dapat dumami tayo Number 2, we're not overpopulated. We are crowding ourselves in so little space. Gusto natin nasa cities. Pero, pag lumipad ka sa aeroplano, tingnan mo. Ang dami pa nating Ang daming lupain. space. That's true. Ang daming resources. We are just trying to crowd in so little space. Ayun ang nagpapahirap. Overcrowded, but not overpopulated. In some spaces lang. Just like what China is doing, no, Doc? Spread out. Yung Spread it nag-spread out. sila, di Spread ba? out. Punta kayo sa Pilipinas. Umi-spread atin yan. sila sa Philippines. Punta kayo sa Pilipinas. Tayo may amin yan. may nag-text din dito, Doc. Excuse me. Nag-text si Regina Lynn. Sabi niya, I think I'm around 3 months on the way daw, sabi niya. Pero wala pa raw siyang general, natal check-up. Natal check-up ba tawag? Prenatal.
sabi niya, saan po makikita si Doktora? Ano nga po uli ang pangalan niya? Kasi I tuned late. Tapos yung tanong, ang haba eh. Yung tanong pa daw niya, marami daw sinabi sa kanya na bawal dumikit sa mga microwave, yung sa signal ng cellphone, mga dapat daw iwasan pagbuntis. Totoo daw po ba yun, Doc? Yun ang tanong niya. Actually, number one, kailangan pag nalaman mo na buntis ka, agad nagpe-prenatal ka. Yeah. So, 3 months is quite late, but still, kailangan pa rin niya mag-prenatal kahit late. Okay? Opo. So, number 2, yung sa microwave. Actually, Tsaka yung yung signal ng radiation cellphone. talagang bawal sa pregnancy. Pero yung ine-emit naman nila is just a small amount. Okay? Hindi ganun So, ka- hindi naman siya ganun kadelikado. Significant or, At saka hindi naman siya direct eh. Unlike yung x-ray, kunyari kailangan ng x-ray ng buntis, direkta siya. So, yun, masama. Kaya we usually require na mag-put sila ng shield sa abdomen. Okay, pero yung mga ganun mali. Pero kung kaya mong iwasan, why not? Kasi ang pregnancy naman, ang daming bawal. At kung may time na hindi mo maiwasan, wala tayong magagawa. Pero kung maiiwasan, then do it. Pati yung signal ng cellphone po, Doc, na nabanggit niya din. Oo, nasa taas naman yun eh. Hindi naman yun sa tiyan. Hindi ka naman nagsa-cellphone sa abdomen. Okay. And kasama sa question niya po, saan daw kayo matatagpuan? Baka sa inyo niya gustong magpa-regular. Meron po akong clinic sa Our Lady of Lourdes, Room 7, Monday and Friday yon. Morning, mga around 10 to 12. I also have another clinic at the second floor of BPI sa Ulo ng Apo sa tabi ng Greenwich. Okay. So, I'm there from 12 to 4, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Siya po si Doktora Presi Eclarin. Presi Eclarin. Siya yung hahanapin mo, Regina Lynn, yung nag-text. Ayan. Okay. Yeah. So Regina Lynn, congratulations at ikaw ay nagdadalang tao. Yan. Yes, congratulations. It's a blessing. Tao pala ako, Cheers. inay. Ito sabi ni Monchi, Doc, ask ko lang, bakit yung sister ko 3 years ng married, regular naman ang kanilang sexual activity, hindi mo mabuntis-buntis despite walang contraceptive siguro to, ha? CON3, contraceptives yan. Ako po, once lang po kami nag-sex ng BF ko, nabuntis po kaagad. Why po? She's Okay. 18 eh. 18. Okay. First question, 3 years na hindi mabuntis. Pag ganyan kasi we have to work it out. So, kailangan actually 1 year pa lang after marriage, kung regular ang contact at hindi pa nabuntis, then we have to work both of them. Kaya ako usually kasi pag may pumupunta sa clinic ko na yung girl lang, sabi niya, Doktora, hindi po ako mabuntis. I usually require the husband. Kasi hindi naman tayo pwedeng mabuntis ng mag-isa. You can't do it alone. Yes, it takes two to tango. So, both of them, actually, wini-work up ko na. Kasi sasabihin naman ng iba, Doktora, ako muna, tapos saka na lang yung husband ko. So, if that's the case, magiging mas matagal ang work up. Kasi I needed 1 month to work them up, both. Now, if one after the other, then it's gonna take 2 months. Etong mga patients na to, ang characteristic nila, napaka-impatient nila. Impatient, busy, yes, real persons. Yes. So, I usually require them to come, both of them at the same time, tapos agad ma-work up. Like yung 3 years na married, una-una, kailangan malaman natin ano bang nature ng trabaho ng husband. Because if you would know yung driver, yung cook, at saka yung seaman, usually pag ganyan ang trabaho nila, bumabagsak ang sperm count. Why? Because exposed sila sa heat. Lagi kang nasa barko, mainit. Yung cook, laging nagluluto. Yung driver, pag umuupo, mainit. So, yun. So, we have to work them out. So, kailangan makita natin yung sperm analysis ng husband. And then, for the girl, ang initial management is an ultrasound and a pap smear. Wow, that's a good advice, Doc, for men, ha? So, basically, yung init pala. Yes, it's the heat. Too hot will bring down the sperm count. Iwasang malimliman, ano, Doc? This is the reason kung bakit yung Nasa scrotum labas. natin nakatanggal sa labas. Yes. Papalamig. Kailangan malamig siya Huwag kasi. malimliman. Iwas. Oh, and then for the and then for the other question, yung Bakit one minsan time lang, tapos, maybe she's fertile that time. Tapos nag-contact sila, nabuo.
Ganun lang. Tamang-tama sa timing. Regine, sabi ni Regine, is it necessary na mag-orgasm yung girl para mabuntis? Hindi. Kasi dapat yata labasan muna para... No. No, kahit No. hindi, ano? No. Basta- Yung lalaki, oo. Pero yung babae, no. Kasi ang babae, ang kailangan yung timing ng ovulation. Basta tinanggap niya kahit hindi Yes, siya nag-climax yes. sa sex. Ano? Yes. Yun nga lang, magagalit siya. Hindi naman. Hindi naman. Inis Eh kung ang Naiwan aim siya. naman niya is mabuntis, happy na rin siya. Happy na rin. Yeah. Oh, yeah. Talagang hindi pantay ang mundo eh. Oo Sa nga lalaki eh. at sa Swerte babae. kayo. Ayan. Aha. Sabi ni Becky, Doc, yung pong pag-check up, necessary ba talaga ng monthly? Kasi nagmi-miss ako 7 months na destino po kasi sa isang island unaccessible. Siguro monthly yung check-up. Malabo Ang din check-up ni monthly Becky, talaga. Pero after 7 months, dapat every 2 weeks na nga po eh. Mabilis na yan. Yes. Malapit na. Oh, kailangan kasi monthly para makita natin yung developments and if ever, kasi ang pregnancy kasi, once you're pregnant, pag meron kang background ng diabetes, hypertension, minsan nag-occur yan eh. So, kailangan mabantayan. Doc, ask ko lang, totoo ba yung paglilihi? Kasi yung wife nung brother ko, yung isang anak niya, mas hawig at namukha nung neighbor. Sabi niya, pinaglihi lang daw dun sa kapitbahay kasi close lang sila. Paglilihi kaya. Well, Surveillance camera is the answer. may CCTV ba sila sa bahay? Hindi, close lang sila eh. Actually, hindi naman totoo yung paglilihi eh. Mas kamukha nung neighbor. Ano kaya? Ayoko na mag-comment. Hindi. Totoo ba yung paglilihi, doktora? Actually, sa totoo lang hindi. Pero yung craving, may craving nga sila. Pero hindi naman ibig sabihin porke pinaglihi ka sa ganito yung magiging... Porket nag-craving sa yes. something. Alam ko na yung mechanism. Kasi sa... Alam ko ni pathophysiology kung bakit naging kamukha. Hindi pa buntis yung hipag niya. Naglilihi na, pinaglilinahan yung kapitbahay at Lagi nag-crave nakikita. siya. Naging close sila, di ba? Ibang craving naman. So mas kamukha niya ngayon yun. Aha. Ibang craving naman yan. Pag nagtitihi ka, you want to, Oo. gusto mo matik. Kasi pag may craving ka, ibig sabihin mataas yung hormones of pregnancy mo eh. Brad ko pala to si Rog. Happy listening to you, Brad. Yeah, may we always be. And happy anniversary din. Ha? Rico Pape. Ask ko po, Doc, yung fertility test namin, ginawa po sa Manila. Ang sabi sa akin, low sperm, poor morphology and volume. Morphology is yung Yung hugis. itsura. Ano ibig sabihin nito? So, actually, meron kaming sinusunod dyan. Dapat at least yung morphology na 50% okay. May minimum yan, oo. Yes, 50% okay. Tapos yung motility niya, yung mabilis yung pag-akyat sa taas. So, 50% din. Kung paikot-ikot lang, Tapos yung volume, at least, well, actually for infertility, 20 million is acceptable. So, ngayon, kung mas mababa doon, may mga gamot naman na pwede tayong ibigay just to improve the sperm count and the morphology and si Mr. I don't know how you pronounce Pape or Pape. Siguro Pape to, no? So, yun. So, morphology, hugis. Hugis. Hugis ng sperm. Dapat isa lang yung ulo, isa lang yung buntot, saka malikot. Yung motility, ano? Kasi may mga iba, 2 ulo, 2 buntot, mga abnormal. So, hindi considered po yun. Hindi good yun, no? Hindi Yes, makakabuntis. hindi siya good. Oo. Yeah. So, second question niya. Best food and exercise to take to improve. Well, actually, wala naman kami. May question sa oysters, seafood. Oo nga. Marami sinasabi. Sabi nila kasi aphrodisiac daw. Oo. Pero in terms of fertility, wala naman kaming specific food na nire-recommend. Actually, even vitamin E eh. It just increases your resistance. But yung actual sperm count, it doesn't improve. So, walang proof na tumataas yung sperm count. Ganon din yung talaba. Opo. Actually, sa talaba, meron selenium. And they say, selenium and zinc improves your vitality. Yes, it's so, more of ano talaga eh. I think a healthy lifestyle would do. Hindi ka naglalasing, wala kang bisyo, that would help
Then good food. Mr. Pape, good food, enough exercise and sleep. Doc, nag-text po sa atin yung mga taga-Hitachi terminals nakikinig sa atin, yung mga Okay. factory dito sa Subic Bay Hello Framework. po, mga Ayan. taga-Hitachi. Si Kuya Norman, pag-greet daw si Mr. Azul, driver ng Konggay. Ayan. Kanina nabanggit ni Doc yung mga driver, no? Lakasan yung aircon nyo, ha, pag nagdadrive kayo para hindi mainitan. Tapat nyo dun sa baba. Ay, sorry. Tapos eto pa po, nag-work po kami sa factory dito. Hindi kami makabuo ng Mr. ko. May kinalaman po ba yung pagiging graveyard shift ko? Meaning laging puyat. Parang ganun. May kinalaman daw ba? Yung sleep kasi, at least you have 6 to 8 hours of sleep. Okay lang yan. Kaya lang, It doesn't baka matter kung umaga or gabi ka natulog. Basta kumpleto. Yes. Kaya lang yung factory, ano bang klaseng factory? Oo Baka nga, naman machines baka, ang hawak yeah. niya. Na mainit din. Baka So, mainit din. that is also a factor. Pero so far po sa mga nakita namin mga factory dito, puro naman air condition sila eh. Nasa assembly line, nakatayo. Pero even if Ganun. air condition, kung ang hinahawakan mong makina mainit. Aha, aha. So, that's also a factor. Alright. Mhm. Yan. Okay, Doc, yung bang na-answer ni place Doc. where make love can affect the attitude ng bata. Kasi yung panganay namin was done sa kitchen. Ngayon, isa na siyang chef. Yung, yung pangalawa ay sa bedroom at legal lahat. HRM naman siya. Okay. HRM eh. Coincidence lang siguro. At yung third namin, nasa Hong Kong. When she graduated, she decided to work abroad. Okay. May kinalaman ba yun? This is funny. This is from Yes. Lolit. May naalala ako dyan, Doc eh. Yung From Lolit Games, ha? Pag-greet naman, birthday ng loving husband ko. Mr. Games, happy birthday po. Happy From birthday your po. wife, Lolit. Happy birthday. relative to that, Doc, yung yung lumaki daw na snatcher kasi nabuo ng nakaw na sandali. Hindi, pero na-imagine ko yung sana nag-ano rin kayo sa garahe. Baka naging mekaniko. This hospital para doktor. Yun. Tama. Okay. May kinalaman ba? I don't think. Alam nyo na, taon lang yun eh. In coincidence lang siguro. Ito, same, naman, when is the best time to fertilize my wife, sabi niya. Kasi hindi kami talaga makabuo. Good ba sa morning, madaling araw, or afternoon, sabi. Well, actually, it doesn't matter yung time of the day. What matters is kung nag-ovulate yung husband, time- yung wife. No, it's not the time of the day that is important. The time of the month, di ba? Yes, the time of the month. Kasi kung ovulatory kung nag-produce ng itlog yung asawa nyo at nag-contact kayo, mataas ang chance na mabuo. Pero kung nag-contact kayo, like, wala namang itlog na na-produce yung wife, then definitely hindi siya mabubuntis. Monchi again. Doc, normal po ba yung nararamdaman ko? Kapag mid-cycle po ako, I crave for sex. Mas kesa sa in-between. Mid-cycle is, Mid-cycle, ovulatory. it's Yes, natural, di ba? yes, It's yes, when yes, you're yes. at peak. Yes. Ang tawag natin dyan, heat. Sa mga animals, di ba? Yes, Heat sa yan. animals. Alam, ito, trivia. Alam nyo ba na tao lang yung pwede mag-sex na hindi nag-heat? Yung kahit hindi nag-ovulate, pwede mag-sex. Other animals, they would refuse sex. Kapag hindi Pag natin- Kapag hindi nag-heat. Dalawang hayop lang. Tao at saka yung bonobo monkeys. And yung mga bonobo monkeys, they're the ones na nag-sex na hindi dog style. All the other monkeys, dog style sila. Dapat monkey style yan, no? Meron ba doon? Paano ba yun? Monkey style. At ang tao lang daw. Meaning, missionary position. Yeah. Bonobo monkeys lang at saka tao. Very similar, ano? At another trivia, ang difference pala ng genes natin sa kanila ay 3% lang. 97% pareho natin sila. So, Siguro yung 3% na yun yung physical appearance. lahat na siguro, pati intelligence siguro. Konting difference lang, ang laki ng pagkakaiba, ano? Sabi niya. Doc, agree ako sa inyo. It is true that it's God's commandment and first commandment na magparami Grow and and multiply. populate the earth. Yeah. PTR James.
PTR means Pastor siguro, Pastor James. Magandang umaga po. Nakikinig kami palagi dito. Ayan. Salamat po. Thank you. Lilibet of Julie Store. Nakikinig po kami every Thursday. May napupulot kami iba-iba. Doc, pa-ask ko may discount sa PhilHealth sa dialysis. Ang uncle namin for dialysis na. Opo naman, sa Lourdes, yung po mga nagpapadialysis ay PhilHealth supported. Accredited po. Pwede. Doktora, PhilHealth member ba kayo? Kasi yung wife ko, pwede pong manganak in 3 months na may PhilHealth para maka-lessen ang expense. Opo. Yes. Almost all naman ng doctors dito Yes, opo. PhilHealth So, accredited. si Doktora, of course, is PhilHealth accredited. At sa Lourdes po, ino-honor yan. Ano ba ibig sabihin, Doktora, ng breach? Kasi yung panganay ko, breach. Tapos sabi nung OB ngayon, pwede raw kung hindi na mag-CS kasi SEP breast naman daw yung anak. Siguro sa public presentation nyo ngayon. Junjun Galvez. Okay. Magandang umaga, Junjun. Junjun, yung breech, ibig sabihin, nauna yung puwet o kaya nauna yung paa. Dalawang klase ng breech, pwedeng puwet, pwedeng paa. Suhi. Suhi yun, ibig sabihin. So, kaya, siguro first baby niya yung breech na yun, kaya siya na CS. Kasi po, hindi pa tested yung labasan ng baby. So, pag sinubukan natin na mag-normal delivery ng suhi, baka sumabit ang ulo. Okay? So, kaya po sinisias yon. Ngayon, yung second baby, kung second baby na yan, tapos ano na siya, ulo na yung nauuna, pwede nating i-trial. Ang tawag doon, trial of labor. Kaya lang, since alam natin na meron ka ng hiwa sa matres mo, mas delikado yon kesa sa regular normal So, delivery. it's better to do a CS na rin. Well, actually, Doctor, we have criteria. Meron tayong criteria para sabihin na pwede tayong mag-normal delivery after cesarean section. Dapat hindi kalakihan yung baby, dapat hindi siya abot sa due date. Pelvimetry. Yes, Tama. tapos dapat yung sipit-sipitan niya talagang adequate. So, yun yung mga yon. Tapos, kailangan din i-inform natin yung mommy na gustong mag-trial na ito yung mga komplikasyon na pwedeng mangyari just in case mag-trial. Pwedeng pumutok yung matres, pwedeng mag-bleed siya. And worst scenario, pwedeng mamatay ang baby. Yun, oo. Ako kasi yung pangalay ko, breach. Kanya CS. CS na. Jenny is asking, good day, Doc. Gumagawa po ba kayo ng floral arrangement? Kasi, my sister is getting married, hindi alam ng fiancé na meron na siyang past. Actually, yung... Floral arrangement is yung tightening or what? Yes. Actually, ginagawa naman And talaga how yan much ng to lahat ng obstetrician and gynecologist. Now, depende kasi kung anong problem. Like, kung ang problem ay medyo maluwag, then you have to tighten it. Actually, it's through surgery. But ngayon kasi, we have a machine that is being used for vaginal tightening. Okay? And hindi na siya surgical. Talaga? Non-surgical, laser na yung ginagamit. So yun. So, yes. Actually, meron lang tayo sa Manila. And actually, this is also one of our topics in the mid-year convention. Ang magdidiscuss namin si Dr. Vicky Bello. So, and... Kung meron na tightening, wala bang enlargement naman sa part natin, di ba? Padagdag, Hindi pala, gusto magpa-virgin. Hindi pa nanganak. Oo. Usually kasi pag ganun, ang nire-repair dyan yung hymen. Hymen, so maliit lang. Oo, Hindi ba? maliit lang. It's not a big Pero deal even naman. if you repair it, minsan nag-scar siya, minsan hindi na siya nagiging Ganon din. elastic. Oo. So, Eventually, ganun. and we should end up that way naman. Oo Ako nga. personally, i-recommend ko kung yun yung concern niya, just be honest. Now, if the guy would give up on you just because of your past, then probably he's not for you. Diba? Yes. It's not, modern tayo ngayon eh. Ito po personal na pananaw lang pa, hindi naman. And how much daw tanong ni? Siguro, kasi it will depend kung gaano kalaki yung kailangan i-repair. So, we have to see the patient first. Siguro magkonsulta muna kayo sa OB nyo. Sabi ni Rico, why si Vicky Bello? Na-try niya na ba yun? Hindi kasi
Hindi, kasi si Vicky Bello, siya yung Nagpasok ng machine. nag-start ng machine na yon. And actually, na-advertise yan and it's through Ai de las Alas. She did it to Ai de las Alas. And may testimony si Ai na actually in one session pa nga lang daw. May tightening na siyang na-feel. Talaga? So, yun. Eh kung mag-kegels na lang. Pwede naman. Kegels also. Kaya lang medyo matagal ang Kegels. Gano'n. Doktor, paki-explain nga yung Kegels para sa kaalaman ng marami. Yung Kegels kasi, we usually, yung mga patients na medyo relax na yung vaginal outlet. So, kung minsan sinasabihan namin mag-Kegels exercise. So, what's Kegels exercise? Ito yung parang tinatighten mo yung mga sphincters. Yung sphincter yung mga nagko-control. Pag kunyari, dudumi kayo, tapos bigla nyong iko-control, ika-cut. So, that's Kegel. So, gano'n, usually mga 200 times habang nagti-TV. Paano? Mga 200 times a day. O 200 times, 3 times a day. Okay, no? Habang nanonood ng TV. 600 times. Or kaya pag yung parang pag iihi kayo, tapos bigla nyo ipipigil. That's how you do it. That's how you do it. Okay? So, gawin nyo lang 3 times a day. Pero hindi siya ganun kabilis. 200 times, 3 times a day. 600 times a day. 600 times a day. While you are cooking. While you are, hindi cooking, nakatayo, sir eh. Dapat nakaupo. Oo naman. Nakatayo While ka. watching TV. Meron ka. While watching TV, while playing the computer. Yeah. Nag-work ka sa call center. Call center. 1,999, 200. Yan po. So, Kegels exercises. So, it's like simulating yung pagpigil sa pag-ihi. Pag-ihi or pagdumi. Pagdumi, yun. Kasi, yan. Oy. Sabi ni Trixie and Johnny, Doc, yung husband ko, sabi ng OB, lessen ang frequency para mas makaipon. How long ba talaga para makaipon ng maraming before mag-do? Every 2 days. Every other day? Every other day, yes. Kung every day, mas madalas. Pag every day kasi nauubusan ng similya eh. Na, Kasi every 2 days yung production. Ganon. So every other day. Ang tanong ko, ano yun? Monday, MWF ba o TTHS? Well, it depends sa usapan yung mag-asawa. Depende sa usapan. Sige ha, Trix. Every other day, ha? Pero siya dito sagot. Kung every other day pero every night din, okay? Hindi. Every 48 hours. Okay yun, ha? Oo nga naman. So, mo lusot. May lusot ka pa dyan. Sobra, ha? Sabi ni Lenny, Doc, ano ang mga bisang gamot para ma-lessen ang sex drive ng husband ko? Kasi after duty, kahit 5 o'clock a.m., hindi rin mapigilan. May gamot ba doon, Doktor? Pang-lessen ng... Kasi Pagurin mo na lang para tulog agad siya. hormonal kasi yan eh. Oo nga pag eh. mataas ng testosterone mo, Testosterone level. talagang pagbigyan mo na, baka mga pitbahay pa yan. Oo, baka sumakabilang bahay. Sa makabilang bahay. Good morning. At yung husband niya kasi raw ay SG. Security guard. Kahit after duty. Pero palang uwian ng alas 5 ng umaga. Ano? Yung mga night. Oo. Mga night. Oo. Yung mga factory dito, sir, mga ano yan eh, mga 24 hours eh, operation. Ito. This might be the reason kanya pala yung aking sister na flight attendant, ang husband niya ay pilot, hindi pa rin nakabuo. 7 years na sila. Thinking of adapting na lang. Pilots even. Sabagay, matagal na kaupo, no? Pero have them, maganda magpa-examine sila. Mas maganda magpa-examine para malaman. Baka naman hindi ganun. Can you perform in vitro, doktora? Kasi Manila pa OB ng fertility ng cis. Wala tayong in vitro laboratory dito. But in the nearest place that we have is in Angeles. Sila Doktora Cosi? Yes, Dr. Cosi and Dr. Diana Lynn Carlos. Si Princess. Pangalan niya Princess Dai, ha? Doc, there are times na nagda-dry. What can you advise?
35. New BF. Number one, pag dry, baka mamaya kulang sa foreplay. Stimulation. Yes, kulang sa stimulation. Now, kung talagang sobra-sobra na ang foreplay at saka dry pa rin, then we can recommend something, mga lubricants, to help you out. Okay? Siguro naman at 35, kasi usually pag menopause, ganyan eh. 35 Pero bata siguro pa yun. 35, bata pa yun eh, hindi pa yan menopausal. So we have lubricants that we can recommend for you para hindi naman kayo dry. Dok, parang mas safe mag-sex before meals kesa sa after meals kasi experience ko, nakakabuo ako. Ano? Wala yatang kinalaman sa Oo nga. mealtime yun, ano? Kanya lang, mas komportable siguro before meals. Kasi pag walang busog laman ka. ng tiyan. Mas madaling gumalaw. Nakatuwa yung mga topics natin, yung mga Oo questions nga eh. ngayon. Doc, my brother, pinanganak siya 7 months. Sabi nila kulang daw ang pag-iisip pagka ganun. Lumalaki, normal naman. At in fact, pumasa po siya sa... pumasa raw siya sa NMAT. 95. Oh, mataas yun. Hindi naman... Does it necessarily follow na 7 months? No. Eh, Ang 7 months, kulang lang sa buwan, pero hindi kulang sa pag-iisip. ayun. So, yun yung pan, ha? Paliwanag. Kasi mga meat and ano, ha? Rex Lapid. Tinatanong doktora, do you also treat STDs sa males? Kasi parang meron daw siyang unusual discharge kapag sa afternoon, pero hindi naman po ako nagsisex. Although nagmamasturbate daw siya mga twice a week. Actually, pag mga males kasi, nire-refer ko sa Euro. Urologist. Yung urologist, yung mga doktor sa daluyan ng ihi na lalaki. From the kidneys to urology na yun. Is there such a thing as Viagra for females? Because sometimes I'm out of mood. Sabi ng husband ko, consult your doctor for female Viagra. Meron ba nun? As of now, there's nothing that I know of. Wala pa. Wala pa. So if you want to get in touch with Doktora, can they get your number, Doktora, or your office number? My office number is 223-6722. Marami pa hong text messages, but save them for next time. I'm sure we'll have another chance na makasama po ulit natin si Doktora. And if you wanna get an appointment with her sa Lourdes, mag-dial lang kayo 222-9011 hanggang 222-9013, ha? So, hanapin nyo lang po si Doktora Presi Eclarin. Siya po ay obstetrician, gynecologist at matutulungan po kayo. Maraming mga concerns sila, Doktora, but we're running out of time already at kailangan nating pansamantalang magpaalam. So, till next Thursday, same time, same frequency, dito sa ating programang Konsulta Pang Medisina. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Noel Husay Laksamana. Thank you very much. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Konsulta pang medisina. Konsulta pang medisina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes. International Medical Center. For the best music mix.